Isayas, Kabanatang 29. Hoy Ariel, Ariel, na bayang hinantungan ni David, magdagdag kayo ng taon sa taon, magdiwang sila ng mga kapistahan. Akin ngang pahihirapan ang Ariel, at magsisitangis at mananaghoy, at siya'y magiging gaya ng Ariel sa akin. At ako'y magtatayo ng kampamento laban sa iyo sa palibot, at kukubkubin kita ng mga kuta, at ako'y magbabangon ng mga pangkubkob laban sa iyo. At ikaw ay mabababa, at magsasalita mula sa lupa, at ang iyong salita ay magiging mababa na mula sa alabok, at ang iyong tinig ay magiging gaya ng isang nakikipagsanggunian sa masamang espiritu mula sa lupa, at ang iyong pananalita ay bubulong mula sa alabok. Ngunit ang karamihan ng iyong mga kaaway ay magiging gaya ng munting alabok, at ang karamihan ng mga kakilakilabot ay gaya ng ipang inililipad ng hangin. Oo, magiging sa biglang sandali. Siya'y dadalawin ng Panginoon ng mga hukbo sa pamamagitan ng kulog, at ng lindol, at ng malaking kaingay, ng ipu-ipo at bagyo, at ng liyab ng mamumugnaw na apoy. At ang karamihan ng lahat na bansa na nagsisilaban sa Ariel, lahat na nagsisilaban sa kanya at sa kaniyang kuta, at ang nagpapahirap sa kanya, ay magiging gaya ng panaginip na isang pangitain sa gabi, at mangyayari na gaya ng kung ang isang gutom ay nananaginip, at narito siya'y kumakain, ngunit siya'y nagigising, at ang kaniyang kaluluwa ay walang anuman, o gaya ng kung ang isang uhaw ay nananaginip, at narito siya'y umiinom, ngunit siya'y nagigising, at narito siya'y malata, at ang kaniyang kaluluwa ay uhaw. Gayon ang mangyayari sa karamihan ng lahat na bansa na nagsisilaban sa bundok ng Siyon. Kayo'y mga tigilan at mga gilalas, kayo'y mga lugod at mga bulag. Sila'y lango, ngunit hindi sa alak. Sila'y gumigiray, ngunit hindi sa matapang na alak. Sapagkat inihulog ng Panginoon sa inyo ang diwa ng mahimbing na pagkakatulog, at ipinikit ang inyong mga mata na mga propeta, at ang iyong mga pangulo na mga tagakita ay kaniyang tinakpan. At ang lahat ng pangitain ay naging sa inyo'y gaya ng mga salita ng aklat na natatakpan, na ibinibigay ng mga tao sa isang marunong bumasa, na sinasabi, iyong basahin ito, isinasamo ko sa iyo, at kaniyang sinasabi, hindi ko mababasa, sapagkat natatakan. At ang aklat ay nabigay sa kaniya na hindi marunong, na sinasabi, iyong basahin ito, isinasamo ko sa iyo, at kaniyang sinasabi, ako'y hindi marunong bumasa. At sinabi ng Panginoon, yamang ang bayang ito ay lumapit sa akin, at pinapupurihan ako ng kanilang bibig at ng kanilang mga labi, ngunit inilayo ang kanilang puso sa akin, at ang kanilang takot sa akin ay utos ng mga tao na itinuro sa kanila. Dahil dito, narito, pasisimulan kong gawin ang isang kagilagilalas na gawa sa gitna ng bayang ito. Isang kagilagilalas na gawa at kamangha-mangha, at ang karunungan ng kanilang mga pantas ay mapapawi, at ang unawa ng kanilang mga mabait ay malilingid. Sa aba nila na nagsisihanap ng kalaliman upang ilingid sa Panginoon ang kanilang payo,
at ang kanilang mga gawa ay nasa kadiliman, at kanilang sinasabi, sinong nakakakita sa atin, at sinong nakakakilala sa atin? Kayo'y nangagbabaliktad na mga bagay, may bibilang bagang putik ang magpapalyok, upang sabihin ng bagay na yari sa may gawa sa kanya, hindi niya ginawa ako, o sabihin ng bagay na may anyo tungkol sa nag-anyo, siya'y walang unawa. Hindi baga sandaling-sandali na lamang, at ang Libano ay magiging mainam na bukid, at ang mainam na bukid ay magiging pinakagubat, at sa araw na yaon ay makikinig ang pipi ng mga salita ng aklat, at ang mga mata ng bulag ay makakakita mula sa kalabuan at sa kadiliman, at mananagana naman sa kanilang kagalakan sa Panginoon ang maamo, at ang dukha sa gitna ng mga tao ay magagalak sa banal ng Israel, sapagkat ang kakilakilabot ay nauwi sa wala, at ang mangduduwahagi ay naglilikat, at ang lahat na nagbabanta ng kasamaan ay nangahiwalay. Yaong nakapagkasalas sa tao sa isang usapin, at naglalagay ng silo doon sa sumasaysay sa pintuang bayan, at nagliligaw sa ganap na tao sa pamamagitan ng walang kabuluhan. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, na siyang tumubos kay Abraham tungkol sa sangbahayan ni Jacob. Si Jacob nga ay hindi mapapahiya o mamumula pa man ang kaniyang mukha. Ngunit pagka kaniyang nakikita ang kaniyang mga anak, ang gawa ng aking mga kamay, sa gitna niya ay kanilang aariing banal ang aking pangalan. Oo, kanilang aariing banal ang banal ni Jacob, at magsisitayong may takot sa Diyos ng Israel. Sila namang nangamamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa, at silang mga mapag-upasala ay mga tututo ng aral.